benta. Alam niyo po bang napakamura lang nitong property ito? Kasi yung 4.5. So ayan, ang haba talaga ng kanyang frontage at cemented road na nakakatuwa. Napakamura nga naman nitong property na ito. So ang ganda pa yan sa bababa, pataas doon. Then dito sa kabila na ito. So guys, samahan nyo kami. May pupunta kami panibagong property. Kulang-kulang 5 hektarya din. So ito ay parte na po ito ng Bicol. So Camarines Norte na po ito. Ito po yung highway. So sa mga taga Bicol o mga Camarines Norte, baka maibigan nyo po itong property nito. Papasok po siya doon. Yung barangay road yung dadaanan natin. So guys, nandito na tayo sa property. Sa mga naghahanap ng mura, tabing kalsada, o ito po ay tuhog ng kalsada, cemented road. So ito nga po ay nasasakupan na ng Kapalungga. So boundaryan daw po kasi ito ng Santa Elena at Kapalungga. So ito ay Barangay Villa Aurora, Kapalungga, Camarines Norte. Yun po. So itong property na ito ay niyugan po siya. Kabilaan po sa dito at dito. So ayan po, niyugan siya hanggang kabila. So ang sukat po nito ay almost 5 hectare po. So ito ay 49,442 square meter. So yun po yung sukat niya, almost 5 po. So napakahaba po ng frontage nito kasi dun pa ito pataas din kabilaan. So doon naman sa highway na ito, sa highway po palabas na ito, ang layo po nito ay mga siguro ay baka po nasa 4 kilometer sa highway po yun. Kasi yung biniyahin namin papasok dito, cemented road po ang madadanan ito. Hanggang po yan, hanggang highway cemented road po papasok ang sasakyan dito madadaanan. Ay mga nasa 8 minutes lang po. So mabilis lang yun. Mabagal lang naman yung takbo namin kasi pataas po ito eh. So ito na yung property natin na binebenta. Alam niyo po bang napakamura lang nitong property ito? Kasi yung 4.9 hectares na yon, na almost 5 hectare, ay nagkakahalaga lamang po ng 2.5 M. So parang pumapatak po siya ng nasa 50 pesos parang nasa 50 pesos or 500,000 per hectare. Mga ganun po. Napakamura po nito. So ito po, gitna ng kalsada po ito. Kita niyo naman, niyugan niya ang kabila. Kaliwat kanan po yan. So 2.5 M lang po ang pinaka-net po nito sa may-ari. So kagandaan pa nun, may-ari ng bahala po sa babayaran niya ng state tax at capital gain tax. So sa mga buyer po ay yung pagta-transfer na lang. Tapos yung sa attorney's fee po, yun po ang request na lang nila sa makakabili po na. At yun po, mura nga ng property napuntahan natin. So although may kalayuan na sa Quezon, pero pinuntahan pa rin natin dahil
nakaka ano nga naman yung mura ng property niya, kasi kagaya po nito, cemented road, kabilaan pa siya. Kumbaga po hindi siya one way na cemented road. Sabi nga ni tatay ay para pa tong highway, kasi ito ay malapit na sa sentro ng barangay ng Villa Aurora po. So doon pa yan, ilang poste pa ho ng kuryente ang halos nasasakop ng frontage nito. So medyo ano lang siya, pataas, kagaya po nung bumaba, tumaas siya dito. Tapos pag ganun sa kuryente, may linyahan po tayo ng kuryente. Ayan po, sa loob mismo ng property. Yan, meron po yan. Then niyugan po ito hanggang doon pa sa kabila. So papalipadan ko po ng drone para makita po natin yung kalooban niya doon sa property. So yan po. Maganda yung kalsada, kita nyo naman po. Sabihin natin 5 hectare, 2.5 M. Ang gandang investment na din po nun. At the same time, kung gagawin yung farm ay ito po, tawag dito, accessible ng sasakyan, tabing kalsada po. At yung nga po, kung mga familiar po kayo dito sa Bicol, mga taga Bicol po kayo, naghanap po yung area investment nyo, na ito po, may i-offer ko po sa inyo. Mura po ito, 2.5 M. Yung transfer na lang po ang sa makakabili, tapos yung attorney's fee, yun po yung sa deed of sale. Yan, ang nagbebenta po nito ay anak po ng may-ari po, yung mismo nakapangalan sa title. At TCT title naman po ito ay may sukat na din. Meron natin po itong sukat. Kaya ayun, punta po tayo dun sa taas banda. Simula dun tayo sa kabila, medyo lumampas lang kami. So ito, sako pa rin po ito ng property. Pababa tayo. Yan po ang kabilaan na yan. Yan po ang ng property. Dahil kakapuyin pa din naman yan. So linisin. Taas po ang property. Nakadala pa na kaya. Kabila na. Kabila na. Kasama po yung bahay na yun? Hindi ko ito dyan. Pagkala pa yan na kabilang na. So ayun, ang haba talaga ng kanyang frontage at cemented road na nakakatuwa. Napakamura nga naman itong property na ito. So ang ganda pa yan sa pababa, pataas doon. Then dito sa kabila na ito, itong portion na ito, itong bahay na ito, hindi na po kasama yan, karatig po yan. Kumbaga kalapit bahay din po yan. Then sa baba doon, doon na po yung sentro ng barangay, di ba po? Oo, dyan Diyan na po, 1 sentro. kilometer, barangay na. Okay po. So ito yung sakop ng property, then hanggang sa kabila. So papalipadan po natin ng drone yan.
nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porrebecacion-Layaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.